Dalaga, pinadukot ng bilyonaryo bilang kabayaran sa pagkakautang ng kanyang kapatid. Ano ang sasapitin niya sa kamay ng binatang na pag-alaman niyang isa sa kilala at makapangyarihan sa lugar nila? Muli ay magbabalik ang Best TV para maghandog ng panibagong kwento ng pag-ibig na kapupulutan niyo ng aral. Nakakabingi na ang ingay ng mga kasamahan ni Amanda dahil sa mga kailangang bayaran, pero wala na dun ang utak niya. Malalim ang iniisip sa magiging resulta. Kabado dahil sa tawag na kanyang natanggap. Ay, kahit man lang sana ang pinakapangit sa mga bachelor tycoon ang mapunta sa akin. Kumpleto na ang buhay ko. Pwede na akong mapunta sa lupa pagkamatay na ako. Eksahiradang sabi ni Samantha na may kasamang tili. Nakatutok pa rin ang mga mata nito sa monitor ng TV. Kahit na kanina pa tapos ang pinapanood nito. Sira ka talaga, banat ni Mary, isa pa niyang kaibigan. May pangit ba sa mga bachelor tycoon? Wala no. Lahat ng mga lalaking nakalistang member doon ay perfect. Wala kang itulak kabigin sa kanilang lahat. But it would be the best if you get to have the least evil of them all, of course. Si Lovely ang nagtanggal sa DVD player ng pirated na video ng kasal ng pinakaunang maharlika na si Shanti Anton Villarreal. Kasal na kapangapangarap, parang ending ng isang eleganteng fairy tale. Napakaswerte ng babaeng minahal nito. Ngayon ay may isa ng patunay na ang mga cold bachelor tycoon of the corporate world ay may itinatagong puso sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Ang kailangan lang ay hukayin yun ng bonggang-bongga. Palatak din ni Lovely. Ano kaya ang ginagawa ng asawa ni Shanti dito, no? Nakangusong tanong ni Samantha na banaag ang pagkainggit kay Mrs. Villarreal. Sana naman ngayong Mrs. Shanti Villarreal na siya ay magpa-interview siya. Sabihin sana niyang sekreto kung paano niya napaamong isang mabangis na leon na kagaya ni Shanti. What's the use? Magkaibang mga personality ng mga bachelor tycoon. Ang charm na ginamit ni Mrs. Villarreal sa asawa niya, maaaring hindi gumana sa iba. Si Mary. But they have one common denominator. They're all ruthless. Kung mahanap natin ang weakness nila, madali nang pumasok sa puso nila, di ba? Well, ang tanong, paano? Laglag ang balikat ni Lovely sa sariling tanong. Weakness? Anong klaseng weakness naman kaya yun? Lahat sila powerful. Kagaya ni Bachelor number 2, Brian Alex Villamor. Anong klaseng weakness meron siya? Nang dahil sa pangalang yun ay otomatikong napatingin si Amanda sa kaibigang si Samantha. Katulad ng dati, mga bachelor tycoon na naman ang topic ng mga ito. At kung hindi lang siya tensyonado at nanginginig sa kabay, malamang ay nakipagkulitan na rin siya sa mga ito. They were first introduced to the bachelor tycoon na mayamang hapon na madalas tumambay sa club na pinagtatrabahuhan nilang magkakaibigan. Iniwan nito sa kanilang isang napakamahal na magazine ng mga bachelor tycoon. Simula noon ay nagsimula ng mangolekta ang mga kaibigan niya ng tungkol sa mga ito. Unay hindi siya sang-ayon sa kagagahang yun. Pero nung makita niyang litrato ng tinaguriang bachelor number 2 na si Brian, ay nagkaroon na rin siya ng hindi matatawarang interes dito. Kakaibang dating sa kanya ni Brian. Hindi na siya teenager para magpantasya ng ganito. Pero hindi niya mapigilan ang hiyaw ng kanyang puso sa tuwing may kakaunting balita siyang nasasagap tungkol dito. Bachelor Tycoon. Ito yung listahan ng mga lalaking may maladyos na kagwapuhan. Ngunit may kakaibang pag-uugali. Cold-blooded tycoon. Ang mabentang adjective sa kanila. Mga walang puso, sabi pa ng media. Pero sa bagay in fairness naman sa kanila, mukhang hindi naman lahat. Kasi ang nauna sa listahan na si Shanti, ang bachelor number 1 ikinasal na, diba? At ang matindi, patay na patay ito sa asawa nito. Napabuntong hininga siya sa pag-asam na sana ang pangalawa sa listahan ay may puso din. Si Brian Alex Villamor, ang pinakapaborito niyang bachelor tycoon. The paparazzi shy lion. Hindi lang pa nga niyang nalalaglag sa tuwing masisilayan niyang mga pictures nito, kundi pati ang puso niya, fall na fall dito. Muli niyang sinulyapan ang topless picture nito na nagawa pa niyang i-frame at ilagay sa center table ng sala nila. She adored him so much at hindi niya alam kung bakit. Maybe because of the intelligent slant of his brow, the arrogant twitch of his lips, or maybe because the mysterious cold stare in his eyes. Na para bang tumatago sa kaluluwa kung tumitik. Nakita nyo na, Brian Alex Villamor lang ang magpapabalik sa lupa ng kaluluwa ng isa dyan eh. Nakangising komento ni Mary na siya ang tinutukoy. Uy bes,
Kanina ka pa tense dyan. Pinuproblema mo pa rin ba ang tawag ng ate mo kagabi? Si Lovely. Napalunok siya ng maalalang paos at naghihintakutang boses ng ate niya kagabi. Lumapit sa kanya si Lovely at hinagod siya sa likod. Alam mo, huwag kang mag-alala doon. Malay mo nananakot lang yun. O kaya nagbibiro. Hindi ka kailangan magtago dahil wala ka namang atraso sa kahit na sino. Walang magtatangka sa buhay mo, no? Paano pala kung ang bruha niyang ating may atraso at siya tong balikan, kaya siya pinapatago? Sabay pa ni Mary. Napatitig siya dito. May punto si Mary. Nang sabay na mamatay ang kanilang mga magulang, 3 taon nang nakakalipas, ay hindi na rin ito nagpakita sa kanya. Nabalitaan niyang nagpunta ito ng Athens at nagsilbing personal assistant ng isang mayamang bilyonaryo. Matalino at sobrang ganda ng ate niya. Hindi na siya nagtaka kung isang bilyonaryo ang kumuha sa serbisyo nito. Sa loob ng mahabang panahon ay wala silang naging komunikasyon sa isa't isa. Ngunit kagabi, tumawag ang ate Rochelle niya. Binalaan siyang magtago. Tinanong niya kung bakit pero wala itong sinabi. Matapos humingi ng tawad sa kung anumang kasalanan ay pinutol nito ang linya. Kinabahan siya hindi para sa kanya, kundi para sa ate Rochelle niya. Anong nangyari dito sa Athens? Did she mess with her billionaire boss? Malakas ang kabog ng dibdib niya. Ito na lang ang natitira niyang pamilya. Hindi niya matatanggap kung pati ito ay mawawala sa kanya. Matapang siya. Hindi nga ba't siya ang Amazona ng grupo nila? Siya ang nag-iisang tagapagtanggol ng mga kaibigan niya. Ang kahinaan niya lamang ay ang mga taong mahal niya. Para sa kanyang mga itong natatanging yaman niya sa mundo. Pero alam mo Amanda, kinakabahan din ako. Hindi natin alam kung anong nangyari kay Rochelle sa Athens. Baka may nakabangga itong mayamang tao. Magtago ka na lang kaya? Seryosong komento ni Samantha. Sumimangot si Mary. Ay naku, kung sino man yung kinatatakutan ng ate mo, malamang nadamay ka na sa galit nun. Yung kapatid mo na yan, pahamak. Oy, saway ni Lovely dito. Kinurot pa ang taklesang kaibigan. Gusto niyang tulungan ng kapatid niya sa kinasasangkutan nitong problema. Pero paano? Hindi niya alam kung nasaan ito at kung sinong kaaway nito. Pinakiusapan siya ng mga kaibigan niya na wag munang pumasok sa club hanggat wala pang linaw ang lahat. Ngunit nagpumilit siya. Siya yata si Amanda Garcia, ang Amazon ng walang kinatatakutan. Kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Nauna nang pumasok sa loob ng club ang mga kaibigan niya. Dahil magsusuot pa ng uniforme ang mga ito, siya'y hindi na kailangan. Kahit nakasibilyan lang okay na. Amanda Garcia? Napalingon siya sa tinig na nagmula sa kanyang likuran. Naalarma siya ng 3 hindi pamilyar na lalaki ang kanyang nalingunan. Panay naka-black suit ang mga ito at malalaking tao. Teka sandali, sila ba yung mga nawawalang presidential security guards ni Duterte? Sino kayo? Lakas loob niyang tanong. Pinapaimbitahan ka ni boss sa bahay niya. Sagot ng nasa gitnang lalaki. Sinong boss? Makikilala mo rin kapag sumama ka sa amin. Tinaasan niya ng kilay ang mga ito. Anong akala ng 3 ugok na to? Kalad ka rin siya? Kung ayokong sumama, maangas na supalpal niya dito. Loko yung amo mo ah. Kung may kailangan siya sa akin, siya kamang lumapit. Tatalikuran na sana niyang mga ito nang biglang humarang sa daraanan niyang isa. Mukhang wala siyang balak pakawalan ng mga ito. Nang hawakan siya sa balikat ng isang nasa gilid niya, ubod lakas niyang inikot ang braso nito hanggang sa mapangiwi ang malaking lalaki sa sakit. Dinaluhan ito ng isa pa, ngunit kaagad siyang nakaikot at nasipa ito sa panga. Ganun kataas ang abot ng paa niya. Black belter yata siya, at hindi basta-basta. Champion mixed martial artist din siya. Ginamit niya ang kanyang pambihirang reflexes upang malabanan ng sabay-sabay ang 3 lalaki. Hindi siya patatangay sa mga ito ng ganun-ganun na lang. Mamamatay muna siya bago siya madala sa kung saan. Hindi umubra ang 3. Ilang minuto lang napadapa niya ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagdating ng 10 pang mga lalaki. Pinagtulungan siya ng mga ito. At ang isa pang hindi niya inaasahan ay ang pagpapaputok sa kanya ng isa pang lalaking galing sa dilim. Napangiwi siya sa sakit ng karayom na bumaon sa balat niya. Umikot ang paningin niya at bigla siyang nanghina. Nang magkamalay siya ay nasa loob na siya ng isang magarang van, kasama ng mga unipormadong lalaking kumidnap sa kanya. Tumingin siya sa bintana, pero may takip iyon at wala siyang makita. Saan niyo ako dadalhin? Pandurukot to ah. Mga hangal,
Wala akong pera. Nagkamali kayo ng dinampot. Pilit siyang kumawala ngunit mahigpit ang tali niya sa kamay at paa. Hindi rin siya pinansin ng mga lalaki. Nagtitinginan lamang ang mga ito. Parang mga piping walang makapagsalita. Pakawalan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Pero wala pa ring sagot. Naiinis na siya sa katahimikan ng mga ito. Kinabahan siya ng pagkatapos ng mahabang biyahe ay huminto ang sasakyan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal bumiyahe. Pero pihadong hindi bababa ng 6 na oras yon. Kasi ay bukang liwayway na. Kinalagan na ng isang lalaki ang tali niya sa paa, ngunit hinayaang nakagapos ang mga kamay niya. Todo bantay din ang mga ito sa bawat kakaibang galaw niya. May epekto pa ang gamot na naiturok sa kanya, dahil nang magsimula siyang maglakad ay ramdam pa niyang panghihina at pagkahilo. Iginala niyang paningin sa paligid. Bahagya ng maliwanag kaya nakikita na niyang kapaligiran. Nasa harapan sila ng isang malaking puting mansyon sa gitna ng kulay berdeng hardin. Kaya pala ang bango, dahil iba't ibang klase ng bulaklak ang nasa paligid niya ngayon. Sabayan pa ng malaprobinsyang ihip ng hangin. Nasa probinsya na nga siguro siya. Sosyal at mabusisi ang landscape ng buong mansyon. Pihadong mayaman ang may-ari ng bahay na ito. Sino naman kaya ang magkaka-interes na dalhin siya sa ganitong klaseng lugar? Sino ang boss na gusto siyang makilala? Teka sandali. Baka isa sa matatandang mayamang nangungursunada sa kanya sa club. Naku po, wag naman sana. Pasok na sa loob. The boss is expecting you now. Ang laki ang mga mata niya sa sinabi nito. Pakiramdam niya mga terorista ang kasama niya at leader ng sindikatong boss na tinutukoy ng mga ito. Nagpumigla siya sa pagkakahawak ng mga lalaki at sinubukang makawala pero walang silbi. Talagang mahina pa siya. Mas lalo siyang nahihilo sa tuwing gumagalaw siya. Bitiwan niyo ako. Ayokong sumama sa inyo. Sino ba yung boss niyo na yan? Sasampalin ko yan pag nagkaharap kami. Halos mapao siya sa kakasigaw, ngunit walang epekto sa mga itong pinagsasabi niya. This is wrong. Ipapasilya electric ako kayong lahat. Natahimik lang siya nang busalan siya ng lalaking nasa unahan nila. Mukhang yun ang leader at tandang-tanda niya itong naglagay sa kanya ng nakakahilong gamot. Pumasok sila sa isang malawak na kwarto na pulos mamahalin ng mga gamit. Tingin niya sa iba'y mga Philippine antique. Natigilan siya sa ganda ng sunrise. Nakitang-kita dahil isang makapal na glass wall lang ang nagsisilbing harang ng bahay mula sa kalikasan. Napakaganda ng kwartong napasukan niya at napakaganda pa ng mga tanawin sa labas. Natuon ang atensyon niya sa malaking bulto ng lalaking nakatalikod at kasabay niyang nanunood sa pagsikat ng araw. Boss, she's here. Ingleserong tipakulong pala ang leader ng mga long-lost PSG. Kaya siguro siya hindi pinapansin kanina kasi hindi siya maintindihan. Bahagyang iginalaw ng lalaking nakatalikod ang ulo in recognition. Matapos yun ay iniwan na sila ng mga ito sa malaking kwartong yon. Napangisi si Amanda. Lagot sa kanyang maangas na boss ng mga sangganong ito. Napakalaking pagkakamaling inalisan siya ng tali sa kamay. Kahit pa sobrang tangkad nitong boss at sobrang lapad ng likod, hindi siya kakayanin ito pag nagpambuno sila. Totoo. Bibigwasan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa sumuka ito ng barya. Ang loko, ang lakas ng loob nitong ipakaladkad siya sa mga tao nito. Walang sino man ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Ikaw pa lang, boss. Humarap ka nga. Anong kailangan mo sa akin? Sigaw niya dito nang walang katakot-takot. Kahit pa nasa labas lang ang mga tauhan nito, hindi tumugon ng lalaki. Mas lalo siyang naasar. Ang yabang mo ah. Sinabi nang humarap ka. Inilapag ng lalaki ang hawak na kupita ng kulay pulang alak sa side table na malapit dito. Napipikon na siya dahil mukha itong walang pakialam sa mga sinasabi niya. Pagkatapos ng power display na pinakita nito sa kanya ay aaktuhan siya ng ganito, na parang gusto pang lumuhod siya para tapunan ng kahit na konting atensyon. Sa lahat ng ayaw niya ay ang mga taong kagaya nitong arogante at mataas ang bilib sa sarili porke mayaman. Kung sa tingin mo natatakot ako sa'yo, dahil sa dami ng tauhan mo sa labas, nagkakamali ka. Kung ayaw mong masaktan, pakawalan mo ako ngayon din. Walang sagot. Kainis. Kailangan ba English? Pag kinakausap ka, humarap ka ha? Alien ka ba? Hindi ka makaintindi ng Tagalog? Gusto mo bang sapatusin kita? Napansin niyang kumuyom ang magkabilang kamay nito. Siguro'y napikon sa sinabi niya. Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya. Laglag ang panga niya, literal. Nanlaki din ang mga mata niya.
Napakurap siya ng 10 beses. Namutil ang mga pawis niya sa noo kahit na malamig naman ang paligid. Those intelligent brows, those firm and arrogant lips, and the icy cold stare. Totoo ba to? Parang pinunit sa pahina ng Bachelor Tycoon magazine at hinarap sa kanya si Bachelor number 2 in flesh and breathing. Utang na loob lang, hindi lang panga ang nahulog sa kanya, pati na rin puso, atay at mga kidneys. Nagkarayot sa buong sistema niya dahil sa ang lalaking pinagnanasaan niya ng matagal na panahon. Nasa harap na niya ngayon. Your thoughts please? Dahan-dahang lumapit sa kanyang lalaking pantasya ng kanyang buong buhay at pagkatao. Hindi niya malaman kung namimilipit siya o namamaluktot sa sobrang kilig at tensyong nararamdaman. He started to talk. Alam niya yon dahil nagsimulang gumalaw ang natural na mapula nitong mga labi. Pero sa kasamaang palad, walang kahit na anumang salitang rumehistro sa kanya. Wala siyang naiintindihan sa mga sinabi nito dahil abala ang kanyang utak sa pag-absorb ng katotohanan kaharap na niya ngayon ang taong laman ng kanyang bawat panaginip. Si Brian Alex Villamor. First of all, he's a bachelor tycoon. Secondly, he's a Greek billionaire. Sa madaling salita, imposibleng nasa harapan niya ito ngayon. Pero paanong ito pa mismong nagdala sa kanya sa lugar nito? Rochelle Garcia, you lady. Naibalik sa totoong mundo ang utak niya ng mga salitang yon. First, he mentioned her sister's name. Secondly, he just cursed her. Anong problema ng matangkad, mabangot, sobrang gwapong lalaking to sa kanya? When he opened his mouth again, she was more than ready to listen. Unfortunately, he uttered his next word in Greek. Wala siyang naintindihan pero base sa tono at sa ekspresyon ng mukha nito, pakiramdam niya minumura na naman siya nito. Humugot siya ng isang malalim na hininga to regain her composure. Kailangan mong tagalugin kung gusto mong maintindihan kita. Kumunot ang noo ni Brian sa kanya. Napalunok siya. I understand that you are Rochelle Garcia's younger sister and her only remaining family. Sabi ng Tagalog pero bumangon ang kuryosidad niya sa narinig. What's your business with my sister? His jaw tightened as he gave her a furious answer. Leda, she has made a scene by betraying me and she will pay for it with her life. Kinuyom niya ang kamay dahil nagsimula iyong manginig ng dahil sa narinig. So her sister had messed with one of the members of Bachelor Tycoon. They were all known for their psychotic tendency to be very bad at nakakatakot ang banggain sino man sa kanila. Anong nangyari at na-involve sa isang taong kagaya nitong ate niya? Anong sinabi mo? Tinatagan niya ang boses. Brian Alex Villamor speaks Tagalog. She knew that for a fact. Kung ano man ang kasalanan sa'yo ng kapatid ko, hindi yun sapat para magsalita ka ng ganyan sa kanya. Hindi sapat? Ang halaga ng ninakaw niya sa akin ay higit pa sa pinagsamang buhay niyong dalawa. At alam mo ba kung anong ginagawa ng mga bachelor family sa Greece kapag nagnakaw ang isang alipin? Pinuputulan ng kamay at pinapahiya sa maraming tao bago tapusin. Maswerte si Rochelle kung pagtapos lang ang gagawin ko sa kanya. That sounds like an ancient punishment. Wala kang karapatang tapusin ng isang tao kahit pag-aano kalaki ang halaga ng ninakaw nito mula sa'yo. You're wrong. That is still the Villamor's way of punishment. I can always make her that looks legal. Napamulagat siya. Ano bang kasalanan sa'yo ng ate ko? Hindi siya magnanakaw. Sinisigurado kong nagkakamali ka. She was one of my trusted people. Siya ang may pinakamalaking access sa lahat ng assets ko because she was my executive assistant for such a long time. I never had imagined her taking the most precious possession I have. Kung ibang bagay ang kinuha niya, I can consider sparing her life. But she took what she knew the most valuable thing for me. The goblet, the symbol of all the Villamor clan's heritage. My family had kept that treasure for centuries now. Ang lakas lang ng loob niyang nakawin yun mula sa akin, given the gravity of its value for me. Napaawang ang mga labi niya. Hindi magnanakaw ang ate ko. You're an accomplice, is that right? No! Then don't try to negate what's obvious. I have all the video footage, the evidences to prove her crime. Hindi ako mag-aabalang ipahanap ka at dalhin dito, kung hindi ako sigurado. Hindi ako komportableng humarap sa mga low lives na kagaya mo. Isang malaking discomfort para sa akin ang paapakin ka sa bahay ko.
Naningkit bigla ang mga mata niya sa insultong narinig. Hindi niya inaasahan ang masaktan ng tagus-tagusan, pero pakiramdam niya nawasak ang puso niya sa narinig. Siguro dahil halos ang bahina niyang taong ito na sa pahina lamang ng magazine niya nakikita. Siguro dahil itong laman ng halos lahat ng kanyang pangarap. Mapait siyang tumawa. Ako? Low life? Anong tingin mo sa sarili mo? Diyos? Sino ka ba sa akala mo? Umangat ang boses niya dito at wala siyang pakialam kung magalit man ito. Mabangis ang ngising pinukol nito sa kanya. Sino ako? Ako lang naman si Brian Alex Villamor. At tama ka. Ang kakayanan kong paikutin ang lahat ng bagay sa mga kamay ko ay katumbas ng pagiging isang Diyos sa mundong to. Kilala kita. Bachelor Tycoon. The second throne holder. Pangalawang pinakamasamang tao sa business world. Hindi ka Diyos. May sungay siguro pwede pa. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. He said with a very cold stare. Nakakapanginig ng laman. Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit ka nandito? You're my prisoner. Gagawin kitang pain para lumabas ang magnanakaw mong kapatid. Hindi ka makakawala dito. Uulitin ko sa mukha mo to, Brian. Hindi magnanakaw ang kapatid ko at mali itong ginagawa mo. Mali lang to kung malalaman ng mga pulis. Ang problema hindi nila alam na nandito ka. Walang nakakaalam. Umahon ng munting kaba sa puso niya. He might look like an adorable angel on the outside. Pero sa dami ng nabasa at narinig niya mula sa taong ito, nasisiguro niyang itsura lang ang malaanghel sa lalaking ito. He's a reincarnate according to most people around him. I have friends who will look for me too. Are you sure you will let your friends get involved? Gusto mo bang isa-isa kong wasakin ang buhay ng lahat ng kaibigan mo? Nanggigigil siyang napatitig dito. Napakasama talaga pala ng lalaking ito. Isang malaking kagagahan na pinagpantasyahan niya ito ng mahabang panahon. Sige, idamay mo sila. Nakatawang dagdag nito. Mas marami, mas masaya. I'll enjoy every moment of making your friends' lives miserable. Masamang tao. Kraft, tell me something I don't know. Mabagsik ang mga titig nito. Ano na nga ulit ang tawag ng media sa akin? Bachelor Tycoon? Well, at least, pag pinalutang kita 10 ng mga kaibigan mo sa ilog, napatunayan ko ng karapat-dapat ako sa listahang yon. You're a psycho case, Brian Villamor. Kriminal ka. You bet I am. A white-collared criminal. I'm one of those few who can get away with every mortal sin they do. Napalunok si Amanda. Walang duda kaya siya nitong palutangin sa ilog nang hindi nakukulong. Napapitlag siya nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Lovely. Sasagutin ba niya? Paano kung idamay nga ng hudyong to ang mga kaibigan niya? Sagutin mo. Utos nito. Give them instructions. Kapag tumawag si Rochelle sa apartment mo, sabihin nilang kasama kita. Nakipagtagisan siya ng matalim na tingin dito. Sa huli pinili niyang sagutin ang telepono para wag na mag-alala ang mga kaibigan. Hello, Lovely? Nagsimulang tumalak ang pinakabungangera niyang kaibigan. I'm fine. She cutted her off. Sumulyap siya kay Brian na nakikinig sa bawat buka ng bibig niya. Lovely, listen to me. Kapag tumawag si Ate Rochelle sa landline natin dyan, pakisabing kasama ko si Brian Alex Villamor. Tumawa ng malakas ang kaibigan niya. Ine-expect niya na yon. Kailangan niyang maisahan ng lalaking nasa harapan. Hindi pa man siya nakakapagpaalam sa kaibigan ay inagaw na nitong cellphone niya at pinatay iyon. Ano ba? Give me back my phone. Asik niya dito. Tinangka niyang agawin ngunit inangat nitong kamay na may hawak niyon. Kahit tumalon siya, imposibleng maabot niya ang cellphone dahil sa tangkad nito. She had tried anyway, sa kagustuhang makuha muli ang cellphone. Dahil doon she accidentally bumped her body with his. She was also able to smell his intoxicating breath and his very manly scent. With a pinch of a signature cologne, she instantly backed off. Hindi niya kinayang kuryenteng lumanda sa buong katawan niya nang madikit dito. Nice try. But you won't be needing this for some time. Until your traitor sister showed her face in front of me. Yun lang at iniwan siya nito sa kwartong yon. Ilang sandali pa'y pumasok ng muli ang mga tauhan nito. Dahil nangihina pa siya, wala siyang nagawa kundi magpatianod na lang. Wala pa siyang maisip na paraan kung paano makakawala sa mga kuko ni Brian Villamor.
Dinala siya ng mga lalaking yun sa isang kwartong nasa underground ng mansyon. Kahit na malaki at maaliwalas ang puting pintura ng kwartong yon, nakakatakot pa rin. Alam niyang kapag pinatay niya ang ilaw ay magmimistulang basement ng isang haunted house sa mga horror movies ang lugar na yon. Walang kahit na anong liwanag na magmumula sa labas dahil nasa ilalim na ito ng lupa. Umahon na ang matinding kaba sa puso niya, lalo na nang iwanan na siya ng mga kasamang lalaki at ikulong siya doon. Huwag naman sana mag-brown out, panalangin niya. Saan siya matutulog? Wala man lang bang kama ang kwartong to? Iginala niyang paningin. Ang naroon lang ay sirang katre na kulang ng 2 paa. Nilapitan niya yon. Maraming alikabok pero kailangan niyang pagtiyagaan dahil mukhang aabutin siya ng ilang araw sa lugar na yon. Puwera na lang kung magkamilagro. Kailangan niya makaisip ng paraan para tumakas. Naalala niyang malakas na tawa ni Lovely at ng mga kaibigan niya nang sabihin niyang kasama niya si Brian Villamor. Natural tatawa ang mga yon. Likas na sa kanya na sa tuwing hindi siya uuwi ng apartment ay sasabihin niyang kasama niya si Brian. Ang pinagkaiba lang, sa pagkakataong ito totoo na. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya naniniwalang nagnakaw ang kapatid niya. Sa kanilang dalawa itong mabait at mas sumusunod sa mga rules noong bata pa sila. Kaya hindi maaaring sinasabi ng lalaking yun. Kailangan niyang makawala. Siya dapat ang unang makakita sa ate niya para maprotektahan niya ito laban sa kampo ng Brian na yon.